So hey guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Andito ulit tayo sa another episode ng unboxing and reviews. So itong pinakabagong smartphone ngayon ni Realme na Realme 11 Pro Plus 5G. So ito yung pinaka flagship phone niya ngayon. So check natin kung anong meron dito. So guys, without further ado, unbox na natin ang smartphone na to. Then sa mga magtatanong kung magkano ang SRP ng smartphone na to, which is itong Realme 11 Pro Plus, ay meron siyang 24,999. Then meron din tong isang klase na Realme 11 Pro lang na nagkakahalaga ng 19,999. So upon unboxing natin itong smartphone na to is makikita natin dito yung mga kanyang paperworks. Then syempre hindi rin mawawala yung free niya na clear case or yung jelly case na kung tawagin ng ilan. So, good thing nga yan dahil sa mga wala pang budget na pambili at sinagad yung kanilang budget sa smartphone, meron silang extra na jelly case. So, itong kulay pala na to na kinuha natin or nakuha natin, which is yung sunrise beige, isa sa mabenta daw nila. Then, itong smartphone pala na to is powered with 100 watts na power adapter na kung saan kaya nang mag 0 to 50% ng ating smartphone in just 10 minutes. So, ganun po siya kabilis mag-charge dahil nga naka 100 watts na siya. Then, meron din siyang kasama sa inside the box niya na USB Type-C na cable na supported din naman up to 100 watts dahil nga compatible naman to or out of the box, ito na talaga yung kasama niya. Then, in terms naman sa design niya sa likod, I think meron ng ganitong smartphone which is yung sa ibang brand na Honor X9A na halos kaparehas dahil nga bilog rin sila parehas ng camera module. Pero I think ito mas okay dahil parang na siyang DSLR na camera. Yung mga ginagamit ng mga professional photographers. So, meron siyang 200 megapixel na main camera sensor. So, mamaya check natin kung gaano ba kalinaw. Ano-anong mga bagong features ang dinagdag dito na wala doon sa previous niya na version which is yung 10 Pro Plus. Then mamaya makikita din natin kung anong klaseng front camera meron tong smartphone na to. So, equipped pala to guys ng 32 megapixel na camera sensor. So, in terms naman sa kanyang screen display, meron tayong 6.7 inches na Full HD Plus Curved OLED display. So, lilinawin ko lang guys, hindi siya AMOLED din hindi rin siya Super AMOLED. Ang ginamit po sa kanyang LCD display is OLED. Then, para sa akin, kung ikukumpara natin siya sa previous version niya, which is yung 10 Pro Plus, medyo nag-downgrade siya para sa OLED dahil nga naka-Super AMOLED na yung 10 Pro Plus. Pero guys, habang chinecheck ko siya, halos parang wala naman siyang pinagkaiba sa naka-Super AMOLED. Dahil nga nakasanayan ko rin naman yung Super AMOLED na display. So, I think pagka mga baguhan or yung mga bagong bibili pa lang, malilinawan pa rin sa display nito dahil nga naka-OLED pa rin naman siya. Then, Full HD Plus na rin. So, napakalinaw na rin. Then, sinamahan pa natin ng 120Hz na refresh rate. So, ibig sabihin, napakabilis na rin ng kanyang scrolling speed. For example, mag-Facebook, Messenger, or Instagram ka lang naman, isang swipe mo lang, napakaraming picture and frame scripts na yung kaya niyang ibigay or yung kaya niyang ipakita. Then, ang opinion ko lang, no, and yung cons ko lang sa smartphone na to, napakakapal niya or napaka-bulky niya kahit wala pang casing na inilalagay. So, itong curve na to, yan nakikita nyo sa taas, meron siyang 30% na anti-mistouch para kung sakaling mailagay nyo man sa mga bulsa nyo, hindi siya basta-basta na pipindot dahil nga naka-curve din siya. So, dito chinek ko na rin yung kanyang storage na meron siyang 512GB ROM. Then, at the same time, meron siyang 12GB RAM na up to 24GB dynamic RAM expansion ang kaya niyang ibigay. So, ginamitan na rin itong smartphone na to ng Dimensity 7055 na chipset. So, napakataas na rin ang processor na ginamit sa kanya. Then, at the same time, bago pa. Ayun yung mga bagong nilabas ngayon na processor ni Dimensity. So, 5G processor ang pinaka nauuso ngayon talaga. And puro Dimensity na rin ang mga nakikita ko pagdating sa mga nilalabas ng Helio or ng MediaTek.
Pero para sa akin, mas okay pa rin sana kung sa ganitong halaga, naka-Snapdragon na siya na processor or chipset. Kasi iba pa rin ang nagagawa ng gano'ng processor. Kahit na mas mababa, at least Snapdragon man lang. Pero kung kaya namang sagarin ni Realme na mataas na processor, then at the same time mataas din na Snapdragon, much better. So dito guys, lipat tayo sa kanyang mga camera features or mga bago niyang camera feature under the photo mode. So dito meron kang makikitang wide angle, 1 time zoom and then 2 time zoom. Then ang pinakabago sa kanyang features itong 4 times in sensor zoom na kung saan malinaw pa rin yung pagkaka-capture natin kahit naka 4 times zoom siya. Then sabayan pa natin na kaya niyang i-zoom yung kanyang photo up to 20 times zoom. Pero asahan na natin na magpipixelated talaga siya. So mamaya may mga sample shots tayo ng kanyang wide angle, 1 times zoom, 2 times, and then 4 times in sensor zoom. So dito naman guys, under the video mode, meron tayong tinatawag na ultra or yung kanyang OIS or yung optical image stabilization dahil meron itong smartphone na to. Then ang isa sa bagong feature, camera feature niya, which is itong auto zoom feature na kung saan once na inopen mo yon or inon mo yon, mag-auto detect siya ng mga gumagalaw na subject. Then ayun yung ifo-focus niya nang hindi mo na zoom. Na to ay kaya niyang mag-run ng 1080p at 60 fps. So, ang hindi niya lang talaga kaya which is yung 4K at 60. 4K 30 kaya nito. Then sa video niya kaya niyang mag-zoom up to 2. So, kung sa mga magtatanong kung meron din 4 times in sensor zoom sa kanyang video, wala po. Up to 2 times zoom lang ang kaya niya. Pero meron pa rin naman siyang zoom feature na up to 10 times nga lang. Hindi kagaya dun sa photo na up to 20 times zoom. So medyo hindi siya magpipixelated dahil nga 10 times zoom lang siya. Pero asahan pa rin natin yung quality na mababa. Dahil nga naka 1080p lang siya. Then at the same time, mas pinalayo mo pa or mas ginamit mo pa yung kanyang zoom feature. So dito sa more nito, marami pa tayong mga panibago or mga bagong features kagaya dito sa street photography mode natin. Then ito na pala yung mga sample shots nito pagdating sa kanyang rear camera. Ito nga pala yung 1080p at 60 fps ng Realme 11 Pro Plus natin. So meron siyang OIS na tinatawag which is yung optical image stabilization, pero mas maganda sana kung meron din siyang EIS at ginamitan ng mas magandang camera lens. Hindi kagaya sa ginamit ni Realme 11 Pro Plus na Samsung ISOCELL HP3 sensor zoom na medyo mababa. Kung okay sana na kaya yung Sony lens, mas better. Yan guys, kayo na lang din ang humusga kung okay ba sa inyo yung camera quality, camera density ng smartphone na to. Then ito pala guys, yung kanyang sample shots pagdating sa kanyang 1 time zoom. Then ito yung sa kanyang wide angle zoom. Tapos ito po yung sa kanyang 2 times zoom. Then at the same time, pinakahuli natin is yung 4 times in sensor zoom. Nakita nyo naman guys yung pinaka-quality. Post nyo na lang kung sakaling hindi nyo nakita. So itong smartphone na to is powered by 32 megapixel sa kanyang front selfie camera na kayang mag-produce ng 1080p at 60 or 30 fps. So sa likod lang pala yun guys yung kanyang 60 fps. So sa harap is 1080p at 30 fps. So ayun, ito rin yung mga sample shots natin. Sa portrait, grabe yung pagka-blurred niya. Napakasulit. So yun guys, nabanggit ko naman na halos lahat ng kanyang specs. Pero para sa akin, overall, na performance-wise, design, din sa mga bagong camera features nito, para sa akin is thumbs up naman siya. At napakagandang smartphone na parang SLR na at the same time para din siyang Honor X9A na vibe dahil nga bilog din yung kanyang camera module. So guys, without further ado, maraming salamat sa inyong panonood.